Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at purihin ang ating Diyos na buhay. Buhay ang Diyos sapagkat tayo po ay araw-araw na nakakaranas ng Kanya pong katapatan sa Kanyang mga salita. God is a promise-keeping God. He will always fulfill what He has promised to us sa Kanya pong panahon. Ito po ay nagiging realidad sa ating buhay pag tayo po ay natutong maghintay sa Kanyang mga pangako. So sa hapon po ito ay patuloy na tayo po ay sama-sama muli na mag-aral, makinig, at hindi lang po makinig, kundi mabago po ang ating buhay sa pamamagitan ng pag-apply ng mga salita ng Diyos na ating pong naririnig every time na tayo po ay nag-tune in tuwing alas 5 po ng hapon, Monday to Saturday, dito po sa SCB Daily Livestream. Ako po ay naniniwala na marami po mga tao ang napapagpala, napapatibay at napapalakas sapagkat ang sabi po ng salita ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Ang ating pong SCB Daily Livestream na ang may akda po nito ay ang ating pong pastor, mentor, at director po ng School of Church Builder, walang iba kundi si Pastor Wilbert Butchal. Ito po ay dinisenyo ng Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay matutunan po nating i-immerse ang ating mga sarili sa salita ng ating Diyos. So bago po tayo magsimula ay hinihiling ko po ng bawat isa sa atin ay yumuko, pumikit at tayo po ay magpasalamat at hiningi po ng gabay sa hapon po ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa hapon ito sapagkat muli kami po pinag-isa mo sa Espiritu, pinag-isa mo sa iisa pong layunin na ang bawat isa sa amin ay hindi lang matuto, tumanggap ng karunungan at kaalaman at mapatibay ang aming pananampalataya at ang aming buhay, kundi ang buhay po namin ay mabago, Panginoon, sapagkat ito po ang hinahanap mo sa amin. Ng bawat buhay ng mga taong nakikinig ng salita will be transformed and changed by applying what we are hearing, Panginoon. At salamat po sa hapong ito na bawat isa na handa pong tumanggap ng iyong mga salita ay dalhin mo sa isang kalalagayan na uhaw at gutom ng iyong mga salita sapagkat sinasabi mo, Panginoon, ay ito po inyo pong pupunuin. Maraming salamat sa hapong ito. Pinupuri ka namin, dinadakilan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang aking pong tinatalakay sa inyo ay Dynamics of God's Household. Ito po ay nakabase sa 1 Timothy chapter 3:15. Ito po ang ating foundational scripture. Babasahin ko po sa inyo in your screen. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Paul is saying to us that we as a church, ang sabi po rito, kinakailangan po ay matutunan po natin magkaroon ng operational dynamics in the Spirit. It is a kind of behavior that God wants us to demonstrate because we as part of the church are called God's household. And as a God's household, ay dapat po meron pong tinatawag na tama pong ugali, tamang behavior, tamang conduct or attitude na dapat po na ma-portray po natin. At ang household na aking tinatalakay sa inyo ay household po ni Lot. At pinag-uusapan po natin si Lot sapagkat dito po sa Genesis chapter 14 ay mababasa po natin dito yung kwento about his household, what happened to him. At ano ba ang nangyari sa kanya at ano yung naging epekto ng kanyang pagpili. Remember po, no? Pinapili po siya ng kanyang uncle na si Abraham at siya po ay unang pinapili at ang kanyang pinili ay ayon nakabase po sa kanya pong nakita. Hindi po nakabase doon sa kanyang pananampalataya at conviction at ito po ay nakabase sa kanyang comfort, sa kanyang convenience. At pinag-uusapan po natin yung epekto. So, mag-summarize lang po tayo, mag-recap lang po tayo, i-recall lang po natin yung aking tinalakay sa inyo, yung mga epekto ng kanyang maling pagpili. Isa sa effect ng kanyang wrong choice is God allowed him to experience difficulties. And what kind of difficulty? There is war.
At dahil sa digmaan na yun, nagkaroon ng threat yung kanyang security, even the stability of his life and his family, at yung uncertainty kung hanggang kailan matatapos yung gera. Nagkaroon po siya ng fear of tomorrow. Another effect of his wrong choice, God allowed him to be captured by the enemies of God. Instead na malayang citizen doon sa Sodom at Gomorrah, okay, ay siya po ay nabihan, okay, ng kaaway at ginawa po silang alipin. Okay? And then makikita po natin doon sa Genesis 19 verse 11 that God allowed them to experience oppression and torment by the citizens of Sodom. Yung pong lugar na kanyang pinili ay isang lugar na kung saan ay sa simula akala niya ay mararanasan niya yung kaginawaan, yung kasaganaan. Yes, nagkaroon po ng kaginawaan at kasaganaan ang kanyang buhay. Pero habang tumatagal po siya nanatili doon sa lugar na yon ay, sabi ng Bible, tormented. Okay, ang kanyang pakiramdam. Siya po ay matuwid, subalit nakatira sa isang siyudad na kung saan ay wicked. Yan po ang sinasabi ng 2 Peter chapter 2 verse 7 to 8. If he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the depraved conduct of the lawless, for that righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Pang-apat po na epekto ng kanyang maling choice, God allowed him to experience all his possessions to be taken away by the enemy. Lahat po ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang ari-arian, even his family, ay nabihag po ng kaaway. Another effect, okay, is he lost his right reasoning. Ito yung napakahirap na natanggapin bilang magulang, na pati yung kanyang dalawang anak na babae ay willing niya na ipaubaya, na raping, okay, at magkaroon ng sexual intercourse sa mga wicked people doon sa syudad na yon, para lang ma-spare niya yung mga bisita niyang anghel. Nawala po yung kanyang right reason bilang isang magulang, na kung saan ay dapat ay siya'y nagpo-protect, nag-iingat sa kanyang household, and yet he give up his role, his function and responsibility as a provider and as a protector. Another effect, dito po ako natapos nung nakaraan, he lost his ability to see his primary responsibility as a father. Now, sa hapon po ito, gusto ko pong ituloy sa inyo yung mga susunod na epekto ng kanyang pagpili. Okay, sabi po ng verse 14, Lot went out and spoke to his sons-in-law, who were pledged to marry his daughters. And he said, hurry and get out of this place, because the Lord is about to destroy the city. But his sons-in-law thought he was joking. Ang sabi po ng verse 14, after God commanded through angels that Noah and Lot and his family supposedly ay dapat pisahin nila yung syudad. And when he spoke to his sons-in-law who were pledged to marry his daughters, okay, akala nung kanyang mga sons-in-law ay nagbibiro lang. Okay? Pero ito sa talatang aking binasa sa inyo, okay, another effect of his choice is he allowed his daughters to be married with unbelievers with his consent. Supposedly na hindi dapat nakikipamatok ang kanyang mga anak doon sa mga unbeliever, and yet with his consent, pumayag siya na ipagkatiwala yung buhay ng dalawa niyang anak na babae doon sa mga dalawang lalaki na handang pakasalan kahit na po ay hindi mananampalataya. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po rito? Dito po sa 1 Corinthians chapter 15:33, basahin ko po sa inyo sa iba't ibang translation para makita po ninyo yung kahalagahan na sinasabi ng Panginoon, iwasan. Okay? Hindi lang po magpinag-iingat tayo, kundi come out with them. 1 Corinthians chapter 15 verse 33, in your screen it says, do not be deceived, evil company corrupts good
habits. Dito po sa NIV, bad company corrupts good character. Okay? Sa King James Version, ang ginamit dito, evil communication, do not be deceived. Evil communications corrupt good manners. Sa New King James Version, evil company corrupts good habits. Sa New Century Version, bad friends will ruin good habits. Good habits means foundation. Do not be deceived because it will corrupt good manners because of evil communications. Dito po sa God's Word Translation, don't let anyone deceive you. Associating with bad people will ruin decent people. Another translation, bad companions make a good person bad. So wag po nating paniwalaan yung kaisipan po natin na wala naman sigurong masama, pastor, kung nag-iibigan, nagmamahalan, o nagkakatinginan, o magkaibigan. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon that come out from them. Because they are bad people, when they communicate, there is evil, and if they will ruin good manners, good habits in us and even to our children. Huwag na po natin hayaan na maka-first step pa ang kaaway. Pag sinabi ng Panginoon, ay sumunod na lang po tayo. Okay? Tigit sa lahat, kung ang yung mga anak mo natin ay nag-aaral pa, alam nyo, ang pag-aaral ay may rending time frame po yan. Okay? Magsisimula ang schooling ng bata sa edad na 4. 4 po ay pwede na pong pumasok sa school, sa preparatory ang ating mga anak, 4 or 5, hanggang 21 or 22. Kasama na po dyan yung pag-going straight at nakakapasa yung ating anak. Ay tiyak po, at the age of 22 or 23, ay tapos na po siya sa pag-aaral. Depende na lang po sa kurso. So, habang nag-aaral pa, siguro mas magandang i-focus muna ng mga anak natin at tayo bilang mga magulang ay wag lang natin pangaralan, kundi lagi po natin itong gagabayan at i-train, hubugin ang ating mga anak na sumunod sapagkat there's a time for everything. Mga kamanggagawa, mga kapatid ko sa pananampalataya, mga young people na nakikinig dito sa daily live stream, tingnan niyo po ito. May tamang panahon po para sa lahat ng bagay. At kung tayo po ay makatiis, makapaghintay, ay naniwala po ako na ang Diyos po ay may nakalaan para sa bawat isa. Kung po natin gayahin si Lot na hinayaan mananampalataya yung kanyang household, and yet, with his consent, he allowed his two daughters to engage sa mga unbeliever, at ang malungkot, with his consent. At dito, makita po natin na wala na po sa tamang conviction ang pamilyang ito, especially yung magulang po ng household na ito. Ano po sinasabi ng Matthew 5:16? Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Alam niyo, pagkakaiba kay Lot, yung pamilya ni Lot, at yung kay Samson, mayroong similarity, okay? Dito, hindi lang gaanong ipinaliwanag sa scripture yung pamilya ni Lot, but in the household of Samson, maliwanag doon na nung makita ni Samson yung babae doon sa timna at pag-uwi niya ay pinaalam at sinabi niya agad sa kanyang magulang na may nakita siyang babae at gustong-gusto niya at yun ang gustong-gusto niya mapapangasawa. At ang sabi ng magulang ni Samson ay wala na bang iba na dapat o nananapat para sa iyo? Kasi hindi kayo bagay kundi hindi kalooban ng Diyos. Pero dahil sa kagustuhan ni Samson na mapangasawa yun, walang magawa yung magulang kundi nasunod din yung gusto ni Samson. Pero kung titingnan niyo po yung buhay ni Samson, yung unang asawa niya at yung diyanan niya, namatay po eh.
Okay? And that is the result or effect, consequence ng kanya pong hindi pagsunod sa salita ng Panginoon. So tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay nabubuhay sa gabay at salita ng ating Panginoon. So every time na tayo po ay hindi susunod sa kanyang utos, sa kanyang instruction, sa kanyang kalooban, lagi po may kaakibat po na consequence. At ang consequence na ito, kailangan natin ng grasya ng Panginoon sapagkat hindi natin alam kung ano yung gaano kabigat yung consequence. Pero pag may grasya ng Diyos, naniniwala ako at yung habag ng Panginoon ay nasa atin, naniniwala ako na mapagtatagumpayan natin ito and God will also restore us. Sabi ng salita ng Diyos, a righteous man may fall 7 times but he will rise again. Mga kapatid, instead of mahulog lagi, bumagsak sa kasalanan, instead na sumuway sa kalooban ng Diyos, siguro sanayin natin ang ating buhay, ang ating sarili na sumunod sa prinsipyo at salita ng Panginoon para maiwasan po yung hindi magandang epekto o consequence ng ating pong pagpili. Another effect, okay, of his choice, he lost his testimony in his family. Dahil sa maling pagpili ni Lot, nawala po yung buhay na patutuo niya sa kanyang pamilya. To the point na even yung mga taong malapit sa kanya ay hindi na rin po naniwala. Sa natin makikita, ito po sa verse 14b, Genesis 19, sabi yan, but his sons-in-law thought he was joking. Can you imagine, no? Ang pananalita ni Lot ay lisanin niya ng lugar nito, sabi niya sa kanyang dalawang manugang, at sapagkat gugunawin na ang Sodom at Gomorrah. Pero ang iniisip, ang pagkakaunawa ng dalawa niyang in-laws ay kaalala nila, nagbibiro. Pero seryoso na yung usapan, seryoso na yung sinasabi mo. And yet, yung kanilang understanding, yung kanilang comprehension yung sa sinasabi mo ay nagbibiro lang. Ito po yung gravity ng consequence ng maling pagpili ni Lot. Okay? Yung misbehavior niya, yung conduct niya in his household, na supposedly siya dapat ang nagre-represent na matuwid na pamumuhay, and yet nakita rin dito yung kanyang compromise, okay, yung double standard of living, yung patotoo ay nawala. Ano pong sinasabi ng Revelation chapter 12 verse 11? And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Kapatid, the only way yung mga taong nakapalibot sa atin para makakilala sila sa Panginoon, makumbinsin natin sila na yung ating kung pananampalataya, ang ating conviction ay totoo. Nakadepende po yan kung paano natin na isa sa pamuhay yung salita ng ating po Panginoon. Malungkot sapagkat nawala yung kanyang testimony. Another effect of his wrong choice, he delayed his obedience. Pinagtagal niya pa eh. Ang sabi ng verse 16a, when he hesitated, the man grasped his hand in the hands of his wife and of his 2 daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. Because of that wrong choice, ang dami niyang consideration. Sabi ni Pastor Wilbert, my mentor said, ang nagiging hadlang kung bakit hindi tayo explicit sa ating pagsunod because of many considerations. Dami niyang kinonsider. Kung linisanin niya, paano yung mga accumulated na possessions? Paano yung position niya sa gobyerno? Remember, he was seated at the gates of the city. Hindi lang yan, yung mga kaibigan, yung na-build, na-establish na relationship niya doon sa mga tao doon. Yung kanyang fame,
Okay? Lahat yun ay naiwan niya. At ang kapalit, lisanin para lang sila ipaligtas. How many years na pinaghirapan po nila yun? Sa sandali lang, ay ganun-ganun na lang. Ay nung makita ng anghel na hirap silang sumunod, ay imagine yung mga anghel ay hinawakan yung kamay ni Lot at yung asawa at yung dalawang anak at dinala doon sa ligtas na lugar, inilayo doon sa syudad. Ganun po kahirap sumunod si Lot at ang kanyang household. Hindi nila nakita na yung babala, yung warning ng Panginoon, yung judgment ng Diyos ay akala po nila ay hindi matutuloy. But because of so many considerations, delayed yung obedience, pinagtatagal yung obedience, and most of the time, partial yung obedience. So any delay, any consideration of obedience or hindi po explicit yung ating pagsunod, there is what we call corresponding consequence. But Jesus demonstrates to us na kahit na mahirap, okay, kahit na po nasasaktan, and yet He demonstrated to us as a son that He learned obedience through the things He suffered. Yan po ang sinasabi ng Hebrews 5 verse 8. Though He was a son, yet He learned obedience by the things which He suffered. Mga kapatid, mga magulang, ang pagsunod sa Diyos po ay napag-aaralan, natututunan, at sa tuwing tayo po ay nahihirapan dahil sa ating pagsunod, at pag ito'y nakita ng ating Panginoon, yung sobra-sobrang biyaya, grasya ng Diyos ay isa sa atin upang mas lalong napapadali yung ating pagsunod. At lagi po nating tatandaan, pag tayo po ay madalas na sumusunod sa ating Panginoon, at hindi lang madalas, kundi ito yung buhay natin, buhay na masunurin. Lagi po ang kaakliban nito ay pagpapala. At ang pagpapala na ito ay hindi mo hahanapin. In fact, these blessings will pursue us. Yan po sinasabi ng Deuteronomy. Simula po doon sa 28, beginning in verse 1 to 15. Okay? Yun po yung nakalagay doon, that if we fully obey all these things, meron pong gantimpala pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. In fact, sabi ng 1 Samuel 15:22 that God wants our obedience rather than sacrifice. It's better to obey than to sacrifice. So yung pagsunod po ay hindi kawalan, kundi pagkakaroon. Hindi po mawawalan ng kabuluhan. Sa simula, mahihirapan po tayo. Sa simula ay may nararamdaman po tayong hindi maganda, hindi convenient, hindi komportable. Pero after that ay kalwalatian po naman at kasagaran. Kaysa naman po yung sa simula na hindi natin pagsunod, masaya tayo. Pero ang dulo pala nun ay kapahamakan po. So, it's our choice. But God is commanding us to choose what is life. At ang buhay na ito ay makikita lang po sa pagsunod sa salita ng Diyos at sa prinsipyo ng ating Panginoon. Another effect of his wrong choice, sabi po dito sa verse 18a, ngunit sumagot si Lot, huwag na po roon, Ginoo. Pinapapunta po sila doon sa burol. Okay, doon sa lugar na itinakda ng Diyos para safe po sila. Kaya lang, ang sabi niya, huwag na po roon, Ginoo. Look at the effect. Na dating masunurin, dating matuwid, dating malambot ang puso, ngayon po ay stubborn to comply. Lot was stubborn to comply. Ano po sinasabi ng Kawikaan, chapter 12, verse 15 to 16 sa Tagalog? In your screen it says, akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit hanggang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad na halata, ngunit ang mga matatalino, di pansin ang pagkutya. Yung pong pagsagot, yung
suway doon sa ipinag-uutos. Isa pong palatandaan na ang tao na ito ay matigas ang ulo at wala pong paglalagyan. Hindi po makakaranas ng kasaganaan at magandang pakiramdam ang isang tao matigas ang ulo. Kasi pag isang tao ay matigas ang ulo, akala niya siya lagi ang may tama. Akala niya siya lagi ay tama. In fact, pag ang tingin natin sa ating sarili ay lagi tayong tama, ay totoo po, marami po tayong tama. Proverbs 1 verse 32, katigasan ng ulo ang papatay sa magmag, sa dusa ay masasadla sa kawalan ng kaalaman. So, ang destiny po ng mga stubborn people, hindi po sumusunod, sumusuway sa iniutos, wala pong paglalagyan, dusa at kawalan ang kahihinatnan. Another effect, okay, ng kanya pong maling pagpili, he experienced a guilt feelings and self-pity. Saan natin makikita? Verse 18b, your servant has found favor in your eyes, and you have shown great kindness to me in sparing my life. Baba po natin sa verse 19 in your screen. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas niyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Bakit hindi na ako makarating doon ng buhay? Si Lot po ay, siya po yung tipo ng taong nakaramdam. Ang self-pity po ay isang klase ng pakiramdam. At pag ang isang tao po ay dinatnan ng pakiramdam na ito, ang lagi pong nakikita yung kanyang sarili. At yung pakiramdam na self-pity, ipaparalyze ka po nito. At sisisihin mo yung sarili mo. At yung mentality mo ay, woe to me, woe to me. Pag tinamaan po ng self-pity ang isang tao, kino-compare niya ang kanyang sarili sa iba. Because that is, nagkaroon po siya ng emotional breakdown. Meron pong pakiramdam ng great sorrow of yourself because of that, because of your situation. Self-pity gets you to think that the world is here to serve you. Dapat ako ang kanilang pinaglilingkuran. Dapat ako, sa akin nakapokus. Yun po ang pakiramdam ni Lot. Pakiramdam ng isang taong nagsiself-pity, unfair. They withdraw with their friends. It will put you on the pathway to disaster. Yan ang nangyari kay Lot. It paralyzes your action. It will stop you from being effective in the kingdom of God. When you have a feeling of self-pity, it is an enemy of choice. And when you do choose, those choices lack any kind of strength. Wala kang lakas, wala kang tibay ng kalooban para iligtas mo ang iyong sarili. Self-pity makes you unattractive. Inalintulan daw ang self-pity sa isang kumunoy, quicksand, na pag galaw ka ng galaw ay tiyak. Salita ka ng salita, marami kang tuloy-tuloy ang nararamdaman mo. Pag si self-pity, doon naman lumulubog yung sarili mo. It will keep you from unforgiveness. Self-pity will rob your hope.
Self-pity will cause you to become incredibly self-centered. Self-pity feeds on the destruction of what? That causes and gets stronger each time around until only itself is left. More on self rather than others. Pag hindi po natin na-handle yung self-pity po, ang end po nito ay suicide. Mga kapatid, ang hirap pag ganito po ang nararanasan po natin. Just like Lot. Ito po sa ating binasa, ano po ang sabi dito, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburlan. Bakit hindi na ako makarating doon? Imagine, no? Na dapat sila ay tumakbo, na dapat sila ay sumunod, na dapat ay action ang kanyang ipinapakita, ay nag-uusap pa. Kung ano po yung nagsasuggest pa, kung ano yung mas magandang lugar. Samantalang meron ng itinakdang lugar para sa kanila na doon po sila dapat pumunta, at yung lugar na yun ay is a place of safety. Nagsuggest pa, baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Kaya nga po ibinigay ng Diyos, isinugo ng Diyos yung anghel para sila iligtas. Makikita po natin dito yung mercy ng Panginoon. In spite and despite na nagkamali siya ng pagpili, but God's desire is to save him and his household. Ano po ang remedy pag meron tayong ganitong pakiramdam? Self-pity. Katulad ni David. Hindi niya magawang sumamba sa Panginoon. Ito pong sinasabi ng Psalm 42 verse 5, "Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance." Salita pa rin ng Diyos ang kailangan po natin para makaalis po tayo sa ganitong klase ng pakiramdam, kondisyon ng buhay, para madala tayo ng Panginoon doon sa isang ganap at mayroong katiyakan na buhay. Mga kapatid, sa hapon pong ito ay tayo po ay binigyan ng Diyos ng kanyang salita. Na kung tayo po ay katulad ni Lot, na may mga pinili o may mga choices po tayo na labag sa kanyang kalooban, may mga na-violate po tayong prinsipyo, mga instruction, hindi pa huhuli ang lahat. Katulad ni Lot, na tumanggap ng biyaya at grasya sa Panginoon. Tayo po sa hapong ito ay naniniwala ako na ang Diyos po ay tapat. Kung siya po ay Diyos noon, kaya niya pong ibigay yung grasya at habag na ibinigay niya kay Lot. At naniniwala po ako na kung tayo po ay magsasabi lang ng ating mga kasalanan, pagkakamali sa Panginoon, ay tiyak, hindi lang po tayo panatawarin, hindi lang po tayo lilinisin, kundi muli po tayong i-restore ng ating Panginoon. So sa hapon po ito, inaanyayahan ko po kayo na bawat isa ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay magbalik loob sa Diyos. At kung mayroon po rito na nakikinig, nanunood at napapakinggan ang pagnangaral na ito, at kung wala rin po pa kayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ito na rin po yung pagkakataon po natin na tayo po ay tumanggap sa Kanya. So tayo po lahat ay sandali pong yumuko, pumikit at pangunahan ko po kayo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat dahil Ikaw ang nagtatakda ng oras, ng panahon. At pag panahon na po namin, wala pong makakapigil. At ito yung panahon para kami po ay magbalik tanaw sa lahat ng mga kamalian po namin. At naniniwala kami, Panginoon, na may mga sandali na hindi po maiwasan. May mga sandali na madalas po namin nababiolate yung prinsipyo mo. At sa pagpili kung ano po yung dapat namin gawin sa buhay, ay nadadivert po yung aming buhay palayo sa iyong mga salita at kalooban. Sa hapong ito, Panginoon,
inihiling ko po na kami po ay humihingi sa iyo ng tawad. Pinagsisihan po namin yung mga choices po namin na naging dahilan para mapalayo kami sa inyo. Naging dahilan para hindi naging maganda ang resulta ng aming buhay at pamumuhay, at nagkakaroon po kami ng guilt feeling, condemnation, at higit sa lahat sa piti, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa apong po ito, Lord God, ay naniwala kami na tapat ka sa iyong mga salita. Hindi niyo lang po kami patatawarin, kundi lilinisin niyo po kami, Panginoon. At salamat dahil ikaw ang God of restoration. Ibabalik mo po yung buhay na nawala sa amin, yung kasiyahan at kagalakan ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong espiritu, at panibagong puso na inilaan mo sa bawat isa sa atin. At sa mga tao po, Panginoon, na nakikinig na wala pang relasyon sa inyo, buhos niyo po sa kanila, Panginoon, yung grasya na kailangan po nila upang makilala kanila na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan ka po nila sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at walang nakaabot sa inyo pong palwalatian. Subalit, ikaw ay Diyos na mabiyaya. Nagbibigay ka ng buhay na walang hanggan sa mga taong tumatanggap sa inyo. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyo pong ginawa sa cross, na kami po ay iligtas mo. At ang pangako mo, Panginoon, ang sinumang taong naniniwala sa kanilang mga puso at nagsasabi sa kanilang mga labi na si Jesus ay Panginoon, ay tiyak po sila po ay maliligtas. Ibuhos niyo po ang biyaya ng kaligtasan sa bawat isa na wala pa kong personal na relasyon po sa inyo. At sa hapong ito, Panginoon, salamat po sa amin pong nasaksihang pag-ibig, biyaya at grasya na nagmumula sa inyo. Salamat sa Espiritu ng katotohanan, Panginoon. Salamat po. Kami muli nakita namin ang aming sarili na ang katagumpayan ay sa inyo, na ang kaginawaan ay sa inyo lamang namin mararanasan, na ang kalwalatian at kapunuan ng buhay ay nasa inyo lamang po. Kaya sa hapong po ito, nagpupuri kami, nagpapasalamat dahil ang pangalan mo ay makapangyarihan po sa lahat. Pangalan Jesus. Salamat po, pagpalain yung bawat isa. Puri ka namin na nagkila. Ito po ang aming isang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo bukas para po sa pagpapatuloy ng paksa na aking tinatalakay sa inyong household dynamics. Again, stay blessed, God bless us all, and stay connected.